Hi po, sa video na ito, titingnan naman natin yung mga variations. So anong variations? Yan po yung mga iba-ibang flavor, yan yung mga iba-ibang color, yan yung iba-ibang sizes ng mga products. At lahat sila ay kadalasan ay nasa iisang product page lang. Kunyari, yung mga t-shirt na ganito, di ba? Merong black, red, blue, white, green, yung mga ganyan. Tapos meron pang XL, merong large, merong extra large, 4X, mga ganyan. So, may mga listing na ganon sa Amazon na may iba-ibang klase. So, ngayon, ang nagiging problema kadalasan sa mga variation is mahirap na malaman kung alin sa mga variations na yon yung mabenta. Kasi hindi pantay-pantay yan, okay? So, kunyari, yung black, pwedeng mas mabenta siya kesa doon sa green na t-shirt. O kaya, pwedeng yung XL mas mabenta kesa doon sa mga, sa mga small. Tapos ngayon, syempre, yung data usually ng mga yan, ay halos pare-pareho, especially yung sales rank niya. So, makikita nyo mamaya pag share ko na yung screen ko na, na meron yung iba, nagbabago-bago, pero karamihan sa kanila, same yung sales rank kahit aling variation yung tignan mo. So ang may mga bagay na nagbabago, kunyari number of sellers nila, yung offer count, so nag-iiba-iba yan. Pero kasi 'di ba metric natin sa estimated sales yung sales rank. So imposible naman na pantay-pantay yung sales ng lahat ng yan, na mga variation na yan. Pero kasi dahil nga lahat yung data na yon, lahat yung sales nila, kumbaga sales rank nung particular na variation listing, yun yung combined na yun yung combined data, yung combined sales ng lahat ng variation. So, nagiging mahirap ko minsan na i-determine kung ano yung pinakamabenta dun sa mga yon. Pero kung may kipa ka, syempre, medyo madali na lang. So, papakita ko ngayon sa inyo kung paano mo i-determine kung ano yung mabentang variation o kung ilan yung share niya, kumbaga, sa total sales. So, para mas maintindihan nyo, ibig ko sabihin, punta na tayo sa screen ko. Okay, so eto tayo ngayon sa isang variation listing. So, actually, meron akong ilang example dito. Okay, 3. May isa na itong shoes. Makita nyo na iba't ibang size, di ba? Tapos, merong iba't iba pang colors. Tapos, ganoon din itong t-shirt na to. So, may iba-ibang size, may iba-ibang colors. Tapos, meron pang number of items, di ba? So, 3 layers. So, ito yung pinakagagamitin natin kasi ito, 3 lang yung variations niya. So, mas madaling gamitin as an example. So, unang gusto kong pansinin ninyo is itong sales rank niya rito. So, 22,648 yan. At ngayon, currently, nandito tayo sa 120 count. So, ilipat natin sa 60 count. Ayan, tingnan ulit natin. So, ayan, 22,648 pa rin, hindi nagbago, di ba? Tapos, 180 count. Ayan, tingnan natin. So, ganun pa rin, 22,648, di ba? Hindi nagbago. So, yung sales estimate na makukuha mo dyan sa Jungle Scout, so Health and Household, 22,648. So, 22,648 Health and Household. Ayan, ito, okay? So, ang sales per month niyan ay 1,110 estimate, di ba? Pero hindi pwede na pantay-pantay yan. I mean, syempre pwede. Pero ibig sabihin is hindi siya nangyayari ng ganon. Hindi pantay-pantay ang sales ng lahat ng variations. And makikita natin yan pagka nagpunta tayo sa Kipa. Pero mamayang konti, okay? Kasi gusto ko pang i-observe nyo itong new na to. Okay, ang new na yan. So, 180 count, 16. Pag nilipat ko sa 120, 11. Pag nilipat ko sa 68. So, nagbabago naman yung offer count. Tapos, syempre, iba-iba yung sellers na nandyan kasi iba-iba yung nagbebenta ng kada isang variation. Ito, tingnan nyo to. Ito na lang para makita nyo. So, ngayon, nasa 4X tayo. Tapos, navy na pack of 2. So, tingnan nyo to. Diba, tinuruan ko kayo paano tingnan yung ASIN dito. So, ayan. Sa DP / and yan. Okay. Pero dito sa baba, yung ASIN niya ay pareho lang. So, DMJ. I mean, pare-pareho kahit na anong variation yung kunin mo. So, RDMJ, di ba? So, makita mo, ito ay 7N 4K. Lipat tayo. Lipat tayo ng ibang kulay. Makikita yung ibig ko sabihin. So, kunyari ito dito. 2-pack na black. Tapos gawin nating 1. Tapos gawin nating large. Ayan. So, kita nyo, nagbago yung kanyang ASIN. Di ba? Kanina, ngayon 3JOS na. Pero ito, it's still the same thing. Tingnan nyo, ha? Ayan, di ba? RDMJ pa rin. Tapos tingnan nyo, ha? Ayan. So, tingnan ito, 3JOS, di ba? So, palitan natin ulit ng ito. Ayan, yung actually itong blue. Ayan, di ba? So, imbis na 3JOS, naging 376S na siya. Tapos, tingnan natin ito. So, RDMJ pa rin siya. So, medyo, pag wala kang Kipa, mahihirapan ka na i-determine kung ano yung mabenta.
Kasi parang yung data nila naghahalo, mixed yung data na yan, okay? Pero ito, balikan na lang natin to para mas simple, okay? Pero may way tayo kung paano natin ma-determine kung ano yung pinakamabentang variation at kung ilan yung estimated na sales per month niya. Okay, again, ito, total niya yan, di ba? Pinagsama-sama yung tatlo. Yung sales nitong tatlo combined ay 110,000. 1,110 pala, sorry. So, ngayon, tingnan natin to. Ngayon, makita nyo na dito, merong variations na tab na. Okay, so kung kukuha tayo ng ibang product na walang variations, wala kayong makikitang tab na ganito. Kasi nga, yung Keepa is very efficient, pinapakita lang niya yung meron siya na data. So ngayon, pag clinic ko tong variations, so makikita nyo dito na nakalist kada isa. And by the way, pag clinic nyo to, mapupunta kayo dun sa particular na variation na gusto nyo. Okay. So ito yung 180 count, balik tayo ron. Tayo natin mag-load. Tapos balik tayo dito sa variations. So pag clinic ko naman ito, yan yung makita nyo na 60 count. Okay, pag clinic ko dito. So ngayon, nakaselect naman yung 60 count. Diba, nakita nyo? So balik na naman tayo rito. And then dito, makikita niyo yung mga bot in the past month, 'di ba? May mga ganyan siya kanya-kanya. Ayan, makikita niyo yung size, yung count niya, yung reviews, 'di ba? Ayan yung mga buybacks niya iba-iba, yung sellers niya iba-iba, yung ratings niya iba-iba, 'di ba? May ASIN 'yan, magkakaiba, EAN. Pero ang gusto kong pansinin niyo rito ay itong ratings percentage na 'to, okay? Kasi nga kung maalala niyo sa mga nakaraang videos, 'di ba sinabi ko na na the more you sell, the more na reviews na makukuha mo. Hindi lang siya nag-a-apply sa sa seller reviews, kundi nag-a-apply din siya sa product reviews. So the more that a product sells, or in this case a variation sells, so mas marami siyang reviews na nakukuha. So syempre, pwede nating i-assume na yung pinakamataas yung review count, yung rating count, siya yung pinakamabenta sa kanilang lahat. At pwede rin nating i-assume na parang i-base natin sa percentage share nila ng ratings yung kumbaga share nila ng sales. So kunyari ito na lang ganito. So maalala niyo 1,110 to, 'di ba? So 1,110. Tapos since 42.61% ito, tapos may trophy, makita niyo yung pinakamabenta yung may trophy sign. Pwede nating i-assume na out of 1,110 na sales, 42.61% nun ay sa kanya. So ilalagay ko 42.61%. Tawag niyo makalimutan yung percent. Tapos pwede nyo i-decimal kung marunong kayo sa ganyan. Hindi kasi ako so binamanual ko na percent. Tapos equals, ibig sabihin out of 1,110 units, 472 or 473 yung sa kanya. 'Di ba? Tapos kung gusto niyo namang malaman dito kung kung ito ilan to, so 1,110 tapos times 29.23%, 'di ba? Equals sorry, hindi, nakalimutan ko yung percent. Ayan, nakita nyo. So 1,110 times 29.23%. So ayun, nakita nyo 324 naman yung sa kanya, yung share niya. Ngayon 60 count, tama, di ba? 60 count. Ngayon, kung sa 60 count tayo, so tingnan natin kung ilan yung sellers. 8 plus 1 di 9, di ba? So divided by 9. So yung magiging sales equity mo kung gusto mo ibenta tong product na to ay 36 units, okay? Ngayon, kung itong iba naman, itong 180, so balikan natin to. So 1,110 times 42.61%, so 472 or 473. Tapos ngayon, yung 180 count yun, di ba? Ayan, 180 count. So piliin natin yung 180 count. Ngayon, ito naman ay may 16 na sellers. So plus 1, 17. So ikaw yun, yung plus 1 na yun. So divided by 17. So dito naman ang magiging sales equity mo ay 27, 'di ba? So medyo mas malaki yung 60 count kanina, 'di ba? So minsan mas ideal pa na ibenta 'yon kahit na ito yung mas malaki yung share, yung 180 count, 'di ba? Siya yung pinakamalaking share, 'di ba? Pero dahil sa dami din ng sellers niya, so mas konti yung sales equity mo. So minsan mas maganda ring ibenta yung mas mababa yung number of sales per month na variation kasi nga yung number of sellers nila minsan mas konti rin. Okay, so i-take mo yan into consideration pagka nagko-compute ka ng sales data ng isang item na may variation. Kasi tingnan nyo rito, ito, magiging obvious siya rito na merong mga variation na super hindi bumebenta. So, again, kagaya ng sabi ko, hindi lahat pantay-pantay. Kunyari yan, tingnan nyo to, okay? So yan ay 4.61%. Tapos yung iba, parang halos wala nang benta, less than 1%. Nakita nyo banda rito. Yung pinakahuli niya, yan, halos hindi na bumebenta yan. Yung 5x large na yan na deep red. 'Di ba? So, syempre, dahil nga shared yung nila, yung sales rank nila,
saka yung ano nila, yung dito, yung number dito. So pwede kang ma-confuse na parang, ay okay, sige, so maraming sales ito, pero hindi pala kasi hindi mo tinitingnan yung variations. So pwede bumili ka na tapos nagtataka, akala ko ba parang 30,000 o something, akala ko ba 1,000 yung sales ito per month. Bakit hindi? Kasi yung maling variation yung napili mo. So make sure na i-consider mo yung variation na yan. So yun, ganun mo titignan kung variation. So may special consideration. Okay, huwag nyo kakalimutan kasi mahalaga yan. Okay, madaling ma-fall dyan sa trap na na mabili yung wrong na variation na walang benta. Tapos nagtataka ka bakit wala akong nabibenta. So napakadaling ma-fall dun sa trap na yan. So yan, maraming salamat po and I will see you next video.